Ito na yata ang may pinakamataas na elevation sa mga pasyalan na madaling puntahan dito sa DRT, Bulacan. Ito ay matatagpuan sa tuktok ng isang bundok na kung saan ay makikita ang 360 overlooking view ng paligid nito. Matarik ang paakyat ngunit madaling puntahan dahil maayos ang daanan nito. Presko ang hangin at nakaka-relax ang tanawin at pwede din mag-overnight camping dito. Ito ay isang monumento na dinadayo di lang dahil sa magandang tanawin kundi dahil din sa natatagong kasaysayan kung bakit ito itinayo na ating tutuklasin sa video na to. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming gala patungo sa tinatawag na Kandila o ang Kendel Monument. Let's wander. Nature trip tayo. Magandang araw na naman sa inyong lahat mga idol. Yon, so panibagong ride na naman tayo ngayong araw at dito pa rin tayo sa bayan ng DRT, Bulacan. Yan. So medyo malayo-layo na yung aking ride at tignan nyo naman yung dinadaan namin ngayon. Sobrang paahon. So meron na kami pupuntahan dito na isang gandang pasyalan din, no? At hindi lang siya basta pasyalan kasi meron din siyang history kung bakit siya nandoon, bakit siya binuo, at ba't siya nandoon nakapwesto sa taas ng bundok, no? So, pag sinabing taas ng bundok, sige, matik na yan, syempre, na overlooking view. Yan. So, samahan nyo kami ni Babe. Yan, isang motor lang kami, dalawa kami, na pumunta sa isang mataas na bundok dito sa bayan ng DRT, Bulacan. So, syempre, titingin tayo ng mga magandang view at aalamin natin kung ano ba ang history ng bundok na yon. Yan, so dito tayo. Sa ano po? Kendel Monument po. Opo. Meron po tayong tour guide, Kendel. Magkano po tour guide doon? Pagka po sa ganun sa inyo, sa masyan, pagbabantayan kayo, 500. Pagka po hatid, 300. Kahit akyat lang po, tapos bababa rin agad. Hindi po kami magtatagal. Hatid. Kendel. Walang tour guide. Hindi. Hatid. Hatid lang po. Bababa rin po kami agad pag bago magdilim. Bababa nyo daw agad. Magkano po yung ganun, sir? 300 po. Kasama, ayun na po lahat. Ano na po ba? Yung parking na pong Sige kuya. Sige. Ito po yung binayaran nyo. Ito po 300. Ganun ito Apo. po kayo may 50 ganyan sa barangay po yan. Okay po. Sige po. Bali, magkano po lahat? 300. Okay po. Sige po. Thank you. Hindi ko lang sure. Sige po. Salamat po. So, ayan. Required po ang tour guide dito sa Kendel Monument, no? Yan. So, susundan natin si Kuya para ihatid tayo doon. Yan. So, paangat ng daan na to. Ganito yung papasok sa akin ng mga item.
May mga ano na rin pala dito. Mga resort. Dami na rin resort dito. Teo Matenzos. So dito pala yun mga idol. Ito na, paangat na ang ating daanan. Tapos malapit na rin tayo sa mga korba-korbada. RC's Place yan. So, ano rin yan, resort din yan. So, ito yung papasok nung papuntang Kendall Monument mga idol. So, required talaga dito na magbayad ng tour guide which is 300 pesos. Alam ko hanggang up to 5 or 6 persons ang 600 na yun eh. So, since kami, dalawa lang kami, buo pa rin yung babayaran namin. So, atid naman tayo hanggang doon. Tapos, kahit hanggang anong oras daw tayo pwede doon. Pero kami ni Babe ay baka hanggang sunset lang kami. Tapos, baba na kami. Kasi, yun, syempre, uwi rin kami. Gusto ko lang makita yung overlooking view dito. Kasi alam ko, mas mataas to sa Mount Brigino. Kung napanood nyo yung video ko sa naisa dito sa DRT ay yung Mount Brigino. No? So, mataas na yun. Ang ganda ng view doon. Tapos, nakita ko itong Kendall Monument na mas mataas. Yan. Mojacos Hill Viewing and Campsite. So dito pala yun, no? So tignan natin. So gusto ko syempre pakita sa inyo yung mga iba't ibang lugar dito na pasyalan sa DRT. Hanggat kaya natin puntahan, pupuntahan natin. So, palusong naman siya ngayon. Yan, paahon ulit mga idol. So, base dito sa map ko is lapit-lapit na, no? 700 meters na lang. So, Aranya Resorts, dito rin pala yun, makikita. Yan, so malapit na tayo mga idol. Parang malamig na dito ah. Malamig na yung simoy ng hangin dito. Wow. Ayan na. So dito na yata yun. Ay hindi pa. Diretso pa pala. Diretso pa pala tayo mga idolo. So yung nakaano sa map is dediretsuhin pa natin, tatagusin pa natin. Ganda na ng view dun, no? Noon, so dire-diretso lang tayo. Makikita natin itong building ni Testaman. So lalagpasan pa rin yan mga idol. So pag lumagpas na kayo na mga idol pag dumating na kayo sa map, lalagpas pa kayo. Sundan lang natin to si Kuya, diretso dun sa kasi siya yung ating tour guide. Siya yung local dito. So, mas alam niya. Ayan. Ganda dito mga idol. May ganito pa palang daanan dito sa Oo. So, ito na mga idol.
Kendall Monument. Welcome to Kendall Monument. Ayan. So, dito siguro yung parking area nila. Ayan. Saan po pwede mag-park? Kaya dito. Dito pa? Dito pa. Sige. Yeah. Alright. So mga idol, nandito tayo sa parking area ng Kendall Monument. Ayan, so dito natin iiwan yung ating motor. So nandun si Bibi bumibili ng bibili para sa sa taas, no? So may mangunguya kami. So doon yata yung daan. So sabi ni Kuya is marami daw ditong nag-overnight kasi itong bundok na to ay ang may pinakamataas na view deck dito sa DRT. Yan. Tara, okay na Kuya. So yan si Kuya yung aming tour guide. Ano po pangalan niyo Kuya? Jesse po. Jesse. Isa po akong board of director ng tourism. Board of director po kayo dito. Okay po. Ako rin po yung kasama ni Lakwatserang motorista. Na, dito rin po? Okay po. Ako rin po yung nag-tour sa kanya. So yun. Ang ano ko Kuya po, Jesse. ang handle ko po ay 13 falls sa Kendall Monument. Asan po ba yung 13 falls dito? 13 falls po dito. Diretso pa po? Kaso po, pagka ganitong oras, hindi na rin po kami nagpapasok kasi didilimin. Opo, yun nga po. Ano na po kami kung alas 6 hanggang alas 3 ng hapon. Yun na po yung pinakahuling pasok po. Trekking din po ba doon? Trekking po, nasa 30 minutes po. 13 minutes din. Ngayon po, sobrang lalakas ng mga falls. Kagaling ko lang din po ngayon. Marami rin punta ngayon doon. Marami naman po. Mga 4 grupo, Mm. 5 grupo. Ganun. Ganda talaga pag grupo-grupo. Sa doon po kasi, kayo po mamimili ng falls na na i-stayan nyo. Kasi 13 po siya. Dami. Kaya pala 13 falls. Ayun, tamang kwentuhan lang kami ni Kuya Jesse about 13 Falls. So, soon pupuntahan din natin yan. At habang naglalakad kami, di na namin namamalayan na patarik pala ng patarik ang aming nilalakad. Kung kayo napapagod, pahinga lang po. Sige po. Mga ilang minutes po ba to? 15 minutes po. Kasama na po yung pahinga. Kasama na po yung May ano po ba to? Kung ilang steps, ganun? Parang 300 plus. 300 plus steps. Po. Approximate 360. Tahimik lang dito. Papaligiran tayo ng mga puno. May tao po kaya rin dyan sa taas? Mamaya po siguro mga overnight naman. Mga overnight na. Mga dadala po ng camping tent yun. Yan naman po kasi pag kayo nag-entrance, libre na po yung pagtatayuan ng tent. Opo. Then may history din po yan, di ba? Kung bakit po tinayo. Ang historical po ng Kendall Monument ay sa gisag ng kapayapaan. Kasi dito po nagkusa yung mga guerrilla sa Opo. panahon ni General Alejo Santos. Yun po yung nilabanan ng mga Hapon, tama po ba? Sila po yung mga lumaban. Pahinga tayo. Pahinga daw po muna. Medyo matarik pala dito. Apo. Ayan. May kasama pa tayong aso. Ganyan po talaga yung mga aso na yun. Sumasama po pagka Guide din. kaganda naman po niyan. Kunya may mga ahas. Sila po. Kaya doon na nakakita. Nice pala. Let's go. Sige. Pagka nagsimula, ano po bilang nun? Simula sa 1 hanggang 13, ganun Opo, po. ganun po. Tapos pag... Kumbaga wala naman pong 5 minutes ang bawat pagitan ng Okay. Pag nagsimula po sa number 1,
Hanggang 13 siguro mga half hour. 30 minutes din. Kaya matatagpos mo po sa loob ng isang oras. Isang oras. Pero pa yung papunta po kasi, no? Tapos Ang pagka... papunta po ron ay 7 kilometers. Parang 15 minutes ride. Wala po dito. Tapos 30 minutes hiking. Trekking. Opo. Kaya sulit naman po. Opo. Maganda po ngayon po. Yung mga mahilig sa adventure na po. Malinaw po yung 13 falls, hindi po lumalabo. Nice pa dun. Pag nakapag-aya po ako ng grupo, tropa, mga tropa. Para mas enjoy. Tahimik po rito. Oo nga po eh. Puro talagang ano lang. Mga Papuno, kuliglig. Ayan na. Welcome. Yan po yung mayor sa vice mayor. Dito po. Si RTF, si Ronaldo T. Flores, Apo. sa si Marie Flores, pag-asawa. Apo. Sila rin po yung nagpa-renovate nito. Dati po, walang hagdan to, ganun. Ito po. Nako, hirap rin po pala akatin, no? Kaso po, ang entrance lang nun, 50. 50. Ngayon, taas. Yung sa tour guide po, hanggang ilang heads po yun? Yung sakop ng 300. Environmental po, barangay. Apo. Municipal, saka tour guide po. Hindi po, hanggang ilang heads po yung pwede yung Yung alakaran na ata. group. Ilan po yung pwedeng dalhin ng tour guide? Hindi po, wari po. Hanggang 5 tao lang po, ilan po ba? Yung pwede yung i-tour. Wari po, grupo po kami. Kahit ilan po? 10, isa lang po yun. Okay po. Pagka lumagpas po, mga 15, dalawa na po yun. Okay po. Dati po kami 5:1. Hanggang 5 lang. Buti ngayon. Hanggang 13 po yun. Eh, Ngayon po yan. Pagka kaya naman ay yan din. Nakapayagan na rin. Apo. Masubukan ng 13 falls. Minsan. Pag po kasi kayo nagpunta ng 13 falls, naka-safety na rin po ito. Kumbaga naka-package na rin po. Sa 150 per head. Okay po. May package po pala. Opo. So, all in na po yun. All in na po. Pahinga po muna tayo. Ito na po. Ayan na lang po yan. Malingakit na. Grabe pala dito. Pero yung simoy ng hangin, no? Malamig na. Taas na elevation natin. Signal po. May signal po ba dito? Sa taas po. Meron. Meron. Medyo na. 5G. Tara. Wala pa kayong mga sticker na Ay, meron po. para mapalaw. Sige po. YouTube po, tsaka Facebook. Madalas ako nag-upload. Ito po. Yan. Ito. Wonder Boy. Apo. Nagsisimula pa lang din po ako at medyo unti-unti naman po duwada yung followers. YouTube sa TikTok. Apo. Pero mas active po ako sa FB tsaka YouTube po. Yun. Ito na. Wow. Grabe. Ganda ng view. Yung building na kasi kaso medyo mauna po. Oo nga no. Kaya aninag lang po. Apo. Buti nga po, hindi maulan ngayon. Amo? Nandun naman. So, dito na tayo Yun guys. po ay Bustot Dam.
Ah, yung malawak po na yun. Ako. Ito dito. Kung hindi nga po ganyan kaulap, kita rin po dyan yung Manila Bay. Ah, Okay. ayos ah. Kasi yan na po yung Makati. Opo. Ayun. Medyo makakutsaw pa yung kulay ko. Ganda dito mga ka-idol. Ito naman po yung aming camping. Ah, dyan na po. Diyan po pwede magtayo ng mga tent na. Luluto po, pwede po dyan. Mag-ano nga yun. Ah. Ang Kendall Monument ay isang makasaysayang estruktura sa bayan ng Doña Remedios Trinidad o DRT na matatagpuan sa isang mataas na bahagi ng bayan, ang Mount Lumot, na may taas na 523 meters above sea level. Kaya tanaw mula rito ang bundok, kagubatan at kalikasan ng Sierra Madre. Ang monumento ay hugis kandila na sumasagisag sa pag-aalala sa mga bayaning Pilipino, lalo na ang mga sundalo, pulis at iba pang nag-alay ng kanilang buhay upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bayan. Ang sindi ng kandila ay simbolo ng pag-asa, sakripisyo at liwanag sa gitna ng dilim. Matatagpuan ito sa Barangay Camatchin, DRT, sa isang parte ng bundok na kadalasang pinupuntahan ng mga hikers at nature trekkers. Sa paligid ng monumento makikita ang panoramic view ng mga bundok at kakahuyan ng Bulacan, lalo na kapag sunrise o sunset, kaya't paborito itong spot ng mga photographer at mga vloggers. Upang marating ang Kendall Monument, kailangan maglakad ng ilang minuto mula sa parking area o trail. Kaya ito rin ay parte ng mga ecotourism activities sa DRT na kilala bilang Last Frontier of Bulacan dahil sa mayamang kalikasan at kabundukan. Bukod sa pagiging tourist attraction, ang lugar ay nagsisilbi ring sagradong espasyo para sa pagninilay. Madalas itong bisitahin ng mga taong naghahanap ng katahimikan at nais mag-alay ng panalangin para sa mga yumao. Parang ngayon yung... Ayun po yung Mount Brehino. Ah, Ayun lang po yun. ayan doon, oo. Yung tuktok. Ay, oo, yun. Yun lang po. Saan doon? Kitang-kita. Ito nga yung nakita ko doon. Taas ka ako. Tapos parang may building ka ako sa taas na ano. Yan po yun. Ito nga yun. Ito na po yung pinakamataas, no? Ito na po ang pinaka Dito sa DRT. Ayun sir, kung pagmamasdan yung ano yan. Ano po yan, mga building po yan. Ay, nandun po sa dulo. Oo. Kung po-focus nyo lang po yung mata niya, makikita nyo po mga building po Apo, yan. ito nga po. Kami nga po rito, kaming pamilya. Dito po kami nagbabagong taon. Ah, Kasi edi kitang-kita lahat niyo po po. yan, lahat ng mga fireworks na ano, dyan po. Kitang-kita niyo po. Oo. Nandito kami sa ano, iwas paputok pa. Apo. Hindi ang dami nyo nakikitang magandang paputok Oo, dyan. lahat po yan. Ganda ng view dito mga idol. Yung city light po niya. Mm. Sobrang liwanag po niyan. Kung titingnan nyo, mga mapuno siya. Pero sa gabi, yung city light niya, sobrang ganda. Wow, Kaya ganda. kami rito, ilang beses po kami rito umakyat. Minsan pagka nagkakaayaan yung mga pamilya namin, Apo. dito po kami. Dito na po sa kabila ay likod po nung kasi San Miguel. Ah, San Miguel naman po. Yung bato na yan, yung bundok na yan, batuhan po yan. Apo. Likod po niyan ay biyak na bato. Mm. Yan Yung po aming camping Ilog site. po, no? Aha. Dito naman campsite. Dito pwede magtayo ng mga So, yan. tent pitching yan dito. At ayan po ang Mount Araya. Ayun, oo nga. Kita ba? Ayun. Nakita po yan. Apo. Pagka ano naman po sir, handito po yung aming kumbaga yung historical Apo. na pinakaplake. Mm. Bakit natayo ang Kendall Monument? Apo. So, yan. Ayan po siya. Kung tatanungin po ng iba kung bakit natayo, bakit may candle na ganyan, ayan po yung pinaka-historical po yun. Pwede po kayo po. Ah, sige. Basahin natin. Taong 1973. Ayan. Kendall Monument, Kandila. Ayan. Ang kandila po. Sa pamamahala ni Colonel Luis Santa Maria, namun sa mga guerrilla, at sa pamamahala ni General Aleo Santos na tinayo ang Kendall Monument. Na kilala din bilang Kandila.
Si General Alejo Santos ang siyang namuno sa pangkat ng mga Pilipinong sundalo, katuwang ang mga gerilya laban sa mga Hapon taong 1941 hanggang 1944. Ang Mount Lumot na bahagi ng Sierra Madre ang napiling kuta ni General Alejo Santos dahil sa estrahiyang lokasyon nito. Ito po yung Mount Lumot po. Ito po yung Mount Lumot mismo. Ito pala yun. Vantage point. Vantage point dito. Itinayo ang nasabing monumento na wangis sa isang kandila upang maging simbolo ng liwanag para sa pagtatapos ng digmaan upang alalahanin ang mga Pilipinong nagbuwis ng mga buhay dito. Ang kandila ay matatagpuan sa Barangay Camatsin na noong 1954 ay nasasakop ng bayan ng San Miguel, Bulacan. Subalit ito ay naging bahagi ng bayan ng Doña Remedios Trinidad sa pagkakatatag nito noong 1977. Mga lokal na residente ng Camatsin ay naging katuwang ni Colonel Luis Santa Maria sa pagtatayo ng kandila. Rodrigo Balmorina, Librado Comia, Conrado Comia, Hernandez, yan. Lito Santa Maria at Danilo Comia. Nice. Tapos ito siya. Taas din, no? Tapos maganda rin dito, maganda yung mga halaman. Naalagaan po, no? Talagang... Ito po kasi kahapon, pinrolling yan. Kaso hindi natapos at Opo. Kaya po ba hindi man tayo po? Ginaganyan po yung pinaprolling po yan. Ginaganyan, nililiitan po siya. May ilaw po ba yan sa gabi? Wala po. Ganyan lang. Halibot lang po siya ng solar. Okay po. Ito po. Ito na yung pinakailaw. May ilaw po kasi yan Oo. Kung bakit na pagkatuwa ang galawin. May gumalaw po. Yun lang, may mga pasaway na umakyat. Mga taga rito lang din yun. Kasi hindi pa nagagawa kasi ito, hindi pa nare-renovate. The generator dati ho yan. Yung nagkandawala. Tapos ngayon pinalitan po ng solar. Dito po, andyan naman po yung CR namin. Ayun, may CR din po pala dito. Ang CR po namin, nanyan po, ayun po yung tubig namin. Kaso, malakas po yung tubig namin pagka tag-ulan. Tag-ulan, kasi doon po lang gagaling. Opo. Kasi wala naman po, mahirap naman mag-akit ng tubig dito dahil taas ng bundok eh. Kaya, ang source lang is yung ulan. Tubig ulan. Okay. Pero ngayon siya, puno siya. Kasi nakaraan po umuulan eh. Ay, hindi na rin. Ginamit. Opo, baka nga po ginamit. Po, pinabayaan bukas. Ayun lang. Umagos lang din po, no? Okay. Ayun siya, pinapunan din. So, wala tayong problema dito. Tubig lang pala. Pagka kayo magka-camping. Hindi po, pagka kayo naman po nag-camping, ang mag-ano naman po ng tubig dito ay tour guide. Okay po. Si tour guide po ang bahalang magdala. Mag-akit ng tubig pang CR. Ayos naman po pala. Wala na rin problema. So, yun. Wala kayong po problema yan sa tubig dito pag camping. Nga lang. Kaya po ng grabe. Grabe yung akitin. Pero pagka sanay na po eh, no? Sanay naman. Opo. So, yan dito pwede yung picture. Yan po. Yan. Ito po, ginawa pa po namin yan nung Valentine. Anong Valentine's? Yan, yun. Pero hanggang ngayon po siya. Tibay pa po. Oo nga po eh. Tapos dito. So, ganda tignan ng view. Puso po na yan. Puro kahoy po. Oo nga po eh. Tapos pinintarahan lang na. Yan lang yan. Pinakapuso na gano'n. Yantok naman po. Pero lalagyan pa po namin ng mga picturean yan. Oo po. Mas maganda nga po. Viewing talaga. Yan. Kapalibutan po namin lahat yan. Grabe. Dito po talagang inano namin yung kalinisan. Oo nga po eh. Ayun po siya. Na-maintain naman po, no? Na-maintain po ng mga tour guide. Mga barangay. Sir, iwan ko na po po, sige po. Sir, maraming salamat po. Salamat po. Ingat po kayo, Kuya Jesse. At ipapalo ko po. Po, sige po. Upload ko po ito. Salamat po, ingat po kayo. Alright, sa mga idol, ito na yung Kendall Monument. Yan. So, iniwan na tayo ni Kuya, no, yung tour guide. So, ang pinaka-deal lang naman kasi namin is ihatid lang kami hanggang dito. For 300 pesos. Then, kung gusto nyo sasamahan kayo talaga hanggang dito, hanggang makaalis kayo, is 500 pesos per group yon. So, kung narinig nyo yung sinabi ni Kuya kanina na, Kuya Jesse, na up to 10 packs daw yung pwede niyang i-tour per tour guide dito, packet.
Yan, so dito tayo sa taas. Ito ang pinaka-monument. So nabasa ko naman na yung history nito, no. Tapos ito yung kaharap niya. Yan. So ito na yung pinakamataas na elevation ng bundok dito sa DRT na pwedeng puntahan na. Yan. May view deck. Ito na yung parang pinaka-view deck niya. So 360 degree view to. So nakita nyo naman mga idol sa ating drone shot, no? So dito naman tayo. So mula dito kita yung yung pinuntahan natin na nakaraan, Mount Brigi, no? Yan. So kita na rin dito yung Busdos Dam nandun. Yan. Tapos dito mga idol, naka-wide lang kasi itong ko eh camera eh. Pero yan. So ito naman yung pwede tayong mag-camping dito, tent pitching overnight. Yan, pwede dito. Yan. So napapaligiran tayo ng mga puno at halaman dito sa taas. So nandito naman yung araw, mapakaliwanag ng mga idol. So hindi masyadong makita. So dyan yung Mount Arayat. And yan yung kalakihan ng Pampanga. Tapos dito sa side naman na to ay yung San Miguel, bayan ng San Miguel, Bulacan. Yan, sa likod daw ng bundok na yan, nandun na daw ang biyak na bato. Yan. Yan. Tapos dito, ito yung pinaka Kendall Monument. Yan. So talagang presko dito kasi ang taas dito eh. So doon meron din pa rin mataas na bundok pero tingin ko wala naman something na nasa tuktok doon. Unlike dito na. Yan. So ito yung magandang view rin dito mga idol. Grabe. Ganda. Kitang kita mga burol at kabundukan. Tapos dito, yan may CR. Sinabi naman ni Kuya yan kanina. Then, ang source of kuryente lang dito is itong mga solar. Yan. So, kung magka-camping kayo dito guys, syempre dali nyo na yung mga pagkain, mga kailangan nyo na para sa pag-camping, no? Para isang akyatan na lang kayo, di na kayo bababa. Yan. So, meron doon pwede mag-picture, oh. Yan. Ganda. Taas. Sitting pretty si baby. Food trip, cracklings. Tapos ang kinaganda dito guys, may kasama pa kami. Hindi namin alam pa anong pangalan niya, basta sinamahan lang kami dito. Yan. Puntahan ko yung view dito. Ayos dito, oh. Matibay pa ba ito? Tibay pa. Oh. Diba? Taas, grabe. Nakakalula din. Kung titignan mo mula dito. So, hintayin lang namin medyo bumaba pa yung araw tapos alis na kami ni babe kasi ayaw namin abutan dito sa taas ng dilim. Kasi madilim yung pababa eh. Nakita nyo naman kanina kung gaano katirik yung pataas, talagang hiningal kami ni babe. No? So, alis kitang-kita dito yung buong Bulacan eh. Sabi nga ni Kuya kanina, kung hindi daw masyado maulap doon, kita daw natin yung Maynila doon. NCR. Mga building ng Makati, Maynila. Ayan. Grabe. Ganda dito. Taas ng elevation dito mga idol. Yan. So pakita ko sa inyo mga idol. Yan. Mababahin ko lang to.
Taas, no? Solid dito mga idol. Kung gusto nyo na rin puntahan to, yan. Ito na ang tamang video para sa inyo. Alright. Tapos, yan. Balik na tayo doon sa pwesto ni Babe. Sarap ng simoy ng hangin dito. Ang lamig. Grabe. So ayan, sinulit na namin ni Babe ang aming pagstay dito sa taas habang nagkukwentuhan at nagkukulitan. Nakatingin kami sa magandang tanawin ng mga luntiang kabundukan dito sa DRT. Ang Kendall Monument sa Doña Remedios Trinidad ay hindi lamang isang istruktura. Ito ay isang buhay na paalala ng kabayanihan, sakripisyo at pag-asa. Sa gitna ng katahimikan ng bundok, hatid nito ang diwa ng pag-alaala at pagkilala sa mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa ating kalayaan at kapayapaan. Sa pagbisita natin dito, naway hindi lang natin damhin ang ganda ng tanawin, kundi maging inspirasyon din to sa ating mga puso, na gaya ng kandilang patuloy na nagbibigay ng liwanag, tayo rin ay maging ilaw sa ating kapwa. Tunay ngang ang bawat paglalakbay sa DRT ay paglalakbay rin sa kasaysayan, kalikasan at puso ng bayaning Pilipino. Alright, so mga idol, at medyo madilim na dito, no? Nakapag-sunset na. At meron na rin mga dumating na mag-overnight dito. So nandun sila nakapwesto. Dala silang mga camping materials. Yun, so uwi na kami ni Babe. At ngayon, ang lamig na dito. As in, presko ng hangin. Ang sarap ng ihip ng hangin. Makita nyo yan sa mga puno. Yan. So sulit din yung pagpunta dito mga idol. Grabe, 360 degree view. Kitang-kita nyo naman kanina. With history itong pinuntahan natin. Yan. So nakakaganda rin dito mga idol. So yun, sarap din minsan pumunta sa mga ganito kasi makikita mo yung kapaligiran, yung kabundukan, lalo na dito sa Bulacan, ang aking lalawigan. So talaga namang ang sarap lang sa pakiramdam na makita to. And syempre additional din to sa ating memories at sa ating kaalaman, yung mga history ng mga ganito. So medyo maingay yung mga kuliglig dito. Yan. Rinig na rinig, di ba? So yan, uwi na kami mga idol. At kung gusto niyo pumunta dito, search nyo lang sa Google Map itong Kendall Monument DRT Bulacan. Yan. So ganun lang kadali mga idol. So isang nature trip na naman ang ating natapos. At syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at mag-follow sa aking Facebook page, Wonder Boy. Yan. Sana nag-enjoy kayo at maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa ulitin, ingat palagi, ride safe, and God bless you all. Peace. I was on the land too long, singing that same old song. Had to get away from it all to the salty